So good evening dyan mga kalangga. So gabi pa lang po ay kung nakikita nyo, nagkatay po kami ng manok. Yan po ay gagamitin po namin bukas para po sa death anniversary ng mama ni Insik mga kalangga. So gabi pa lang po nyan, kinagabihan pa lang po nyan ay talagang nagkatay na kami ng mga manok mga kalangga. 4 na piraso na naman ang manok ang kinatay namin mga kalangga, no? Yung mga alaga ni Papa tsaka ni Insik, yun naman yung kinatay namin mga kalangga. Tapos yung uncle ni Insik ay nagdagdag ng konting karne na baboy para din po may pandagdag din sa handa namin bukas. Kaya yan po, nakikita nyo, tulong-tulong po kami niya ni Insik, ni Angelo tsaka ni Papa mga kalangga. Tapos Insik po niyan ay talagang hindi masyado muna makagalaw, no? Kaya napilayan po yung kanyang kamay dahil po natumba po siya sa motor. Kaya yun, medyo mabagal po tayo ng konti dyan mga kalangga. Pero at least, no, nakapaghanda na tayo gabi pa lang. So balak po namin yan na gumising ng maaga para po malatan. Kasi alam nyo naman po yung native chicken, lalo na kapag medyo matanda nang yung manok, mahirap po talaga siyang lutuin kasi matigas na siya mga kalangga. So yung manok na yan ay kal po yan na manok ni Papa. So yan po, kawawa si Insik mga kalangga kasi yung kamay niya talagang sumasakit niyan, yung right hand niya mga kalangga, kasi natumba siya sa motor habang may karga siya. Kaya talagang nahirapan siya diyang kumilos. Kaso lang po, wala talagang ibang gawa, no? Kasi hindi talaga ako marunong kumuha ng mga laman loob ng manok. Kaya kailangan ko pa rin siya mga kalanggang pagalawin. Tapos si Papa naman may sugat. Alam niyo naman po na may sugat, kaya hindi din makatulong. Kaya kami lang talaga. Medyo matagal din kaming hindi natapos dyan mga kalangga. Kasi mahina ako ano lang ba kanang hinahinay lang. Talagang paunti-unti lang yung pag ano namin dyan, paggalaw. Kasi si Insik ay limited lang yung pwedeng gawin. So sa mga oras niyan mga kalangga ay papatapos na kami. At good thing din ay dumating si Inday Lucy, katulong din siya mga kalangga. Pero hanggang sa pag tangtang ng balahibo ba, kasi hindi din daw siya marunong talagang kumuha ng mga laman loob ng manok ba. May by process din pala yan, no? Kaya talagang mahirap kaya ayun, nagpatulong pa rin ako kay Insik. Ako lang yung gumagawa mga kalangga, siya lang yung nagmamando ba. So ayan, si Inday Lucy ay gabi na dumating. So ayan din ako mga kalangga, haggard talaga yung face namin dyan mga kalangga. So kinaumagahan dyan ng umaga mga kalangga, umaga pa lang po, kakakita pa lang ng liwanag sa labas ay nag-intindi na ako ng mga ingredients dyan mga kalangga para sa aking lulutuin na pansit. Ayan, may carrots na tayo at saka repolyo mga kalangga para sa ating manok. Yan pong manok na yan, nag-iwan po ko ng konting manok lang mga kalangga, pansahog sa ating gagawing pansit. At saka yung atay balon-balunan mga kalangga, yan yung isasahog ko sa pansit. And of course, pansit yung una nating gagawin mga kalangga, kasi yung mga uncle at auntie ni Insik ay umaga daw darating. Yung karni na yun, yan yung dala ng uncle ni Insik mga kalangga, yung pandagdag para sa handa sa death anniversary ni mama. And of course, ito yung ating manok na kinatay kagabi, no? Nilagay ko lang sa ref, ginayat-gayat ko na siya mga kalangga. Hinihiwa ko na siya into regular sizes para po para sa nilatan ngayong umaga na ito mga kalangga. So ayan, na tayo ng tubig mga kalangga para yan sa kanin mga kalangga. Ayan yung una nating lulutuin talaga. Dito tayo nagluto ng kanin sa labas, no, kasi mais yung lutuin natin. So si Insik po yung nagluto ng mais dyan sa labas mga kalangga. Tapos ako naman yung nag-intindi ng mga sahog na lulutuin para sa pansit mga kalangga. Pero dyan rin ako magluluto ng pansit sa labas. I don't know kung makapag-video pa ba ako maya-maya nito mga kalangga, kasi medyo masyadong busy na, no. Ayan, ini-enjoy lang ni Insik yung yung moment mga kalangga, kahit masakit na yung kamay niyan. So nakakaawa talaga siya. So ayan mga kalangga, i-ready na natin ang ating lulutuin. So what's up mga kalangga, no? Hello, good morning.
Good morning po sa ating lahat mga kalangga. Pasensya na po kayo dahil ganito po ang ating itsura sa ngayon kasi po medyo busy po tayo sa araw na ito mga kalangga. Because today is, yun nga, sinasabi sa intro, ano ni mama ngayon, fourth lang no? 4th year death anniversary ni mama. Mama ni Insik mga kalangga. Mama nursing, mama ni Insik, mama namin ni Insik. So ayun, kaya medyo busy tayo mga kalangga. Kahapon, gabi pa lang ay nag-prepare na kami, nagkatay na kami ng mga native chicken mga kalangga. Hindi naman masyadong marami, 4 lang naman na native chicken. Tapos yung mga kapatid ni mama ay nagbigay ng konti para pambili ng karne. Kaya ayan, meron tayong handa sa araw na ito mga kalangga. So ipapakita ko sa inyo, pasensya na kayo kanina, hindi ko talaga napakita ang pagluluto mga kalangga. Kasi yung proseso ay napaka lisod, hirap. Kasi ako lang mga kalangga. Ako lang yung nagluluto dito, alam nyo naman. Tapos may katuwang ako si Insik. Problema lang ay yung kamay niya ay pilay. Kasi nga kahapon, natumba siya sa motor kaya napilay mga kalangga. Kaya papakita ko sa inyo ngayon yung aming handa mga kalangga. Konti lang naman pero at least it's remember lang ba sa pagkamatay ni mama and and also pit senior di ay biba pit senior di kang adlaw po di ay. So let's go pakita ko sa inyo yung luluto ko ha. So mga kalangga nag-ready na ako dito, si Angelo ay andun ay. So nag-ready na ako dito ng mga plato, of course. Kasi dumating yung mga kapatid ni mama, mga tiyo ni Insik. So una nating ito talaga yung una kong naluto mga kalangga, itong pangmalakasan kong pansit. Fresh Meki mga kalangga yung gamit ko nito. So nakaluto ako nito ng maaga mga kalangga kasi ito yung ginagawa naming umagahan kanina. Kasi yung mga ibang auntie at uncle ni Insik ay dumating gabi pa. Kaya ayun, ito yung umagahan namin. And of course, sinundan ko agad ng aking pangmalakasang humba, no? Pork adobo mga kalangga. Ayan. Meron tayong pork adobo. Ito yung binili ng uncle ni Insik mga kalangga. Tiyuhin niya. Ayan, no? Tapos, nagluto tayo ng native chicken niya. Tapos yung ating mais yon. Andun yung mais natin mga kalangga. Nagluto din tayo ng bago na kanino. So puntahan natin yung si Insik nandito ng soft drinks kasi pinabili siya ng soft drinks mga kalangga. Si mama ko andun na naghinuktok pa rin siya mga kalangga. Iyo pa eh. Lang. So nakapaghugas na tayo ng mga pinggan mga kalangga. Nakapagluto na tayo. Puntahan natin yung ating nilulutong nilataan na manok. Kasi dito namin niluto mga kalangga kasi mahirap siyang lutuin, matigas mga kalangga eh. Nilataan na manok ba? Native chicken. Pakita ko sa inyo ha. Ayan nakaluto na din kami ng kanin. Dito. Ito yung native chicken mga kalangga. Ayan. Ito ko sa inyo ha. Ayan. Tigay, kainit. Ay, nako. Init. Ayan. 4 na piraso mga kalangga. Native chicken. Ayan. Diba? Nag-aso-aso yan mga kalangga. So, hindi namin yan hinango mula dyan sa kalayo. Kasi, naghihintay kami sa ibang mga auntie at uncle ni Insik. Nandun pa sa sementeryo mga kalangga. Tsaka kinapapa. Kasi, hindi na lang kami, ayan isang kalderong mais yan. Kainit. Yan, kalangga isang kalderong mais na kanin. Tapos meron ring natira nung umaga. Kaya yun. Ayan So, puntahan na natin doon. Dito namin niluto mga kalangga kay kahoy ba. Naubusan na kasi kami ng gasol. Kaya mahal din ang butin mga kalangga. Kaya ayun Yan. Hindi namin yan hinango mga kalangga para pagdating nila at pagkakain sa tanghalian mga kalangga ay mainit pa yung sabaw. Kaya ayun, mag-prepare na tayo ng mesa So let's go. So ayun mga kalangga kung magtaka kayo kung bakit di po kami sumama doon sa sementeryo, hindi na lang din po kami sumama mga kalangga kasi wala namang maiwan dito na
nagluluto ba? Kami kasi yung nakatoka sa pagluluto as always. So, silangga talaga. Kaya, ayun. Naghihintay na lang kami dun sa nagnovena sa sementeryo. Tapos naghihintay din kami sa magnovena dito. Katapos ay tanghalian ng mga kalangga. So, see you sa tanghalian. Pakita ko sa inyo yung ganap mga kalangga, ha. Para makita nyo yung gaano kadami ang kapatid ni mama. Gaano kadami yung mga kaliwat ba. Mga kalangga, no. So, na-stress ko. Init kayo niya. Ako lang yung nagluluto mga kalangga, no. Kaya, ganun. Sana maintindihan nyo. Pero, maganda pa rin. Di ba, Insik? Yeah. Of course. Yeah. So, yan, see you later mga kalangga. Pagkakain, pakita ko sa inyo yung ganap mga kalangga, no. Kaya po maya dyan mga kalangga ay dumating na ang iba pang mga auntie at uncle ni Insik. Then nagnovena. Pagkatapos po ay nananghalian na po kami mga kalangga. Yan po yung mga anak ni Marimar mga kalangga. Isa po yun sa anak ni Marimar. Pineflex ko lang po siya kasi napaka-cute. So yan po sila mga kalangga. Andyan din po si Inday Lucy. Kompleto po yung mga kapatid ni Mama mga kalangga. So yan po silang lahat, yung ibang mga relatives din po namin, mga kapitbahay, andyan po sila mga kalangga, no. So dito po ginanap yung novena para sa death anniversary ni Mama sa akin ni Inday Lucy mga kalangga, of course. Tapos dito din po ginanap yung pakain, no, kasi medyo maluwang yung lugar at saka hindi din masyadong mainit dito sa loob mga kalangga. So, andyan din po si Inday Lucy. Ako po dyan mga kalangga ay nag-iintindi talaga ako sa pag-asandok ng kung ano yung kulang, kanin, ulam, at saka yung soft drinks mga kalangga. And of course, pinakain ko na din po si Papa. Ayan po, kumain na po silang lahat mga kalangga. Para po matapos na at wala na pong iisipin pang iba mga kalangga, no. So thank you so much po sa mga nanood dyan at pasensya na po kayo at medyo maikli lang itong ating video kasi medyo busy talaga. Thank you very much.